Hello, kaibigan. Yung hinuhusgahan mong tao or yung ikaw ay hinuhusgahan, napakasakit nito sa atin bilang isang tao. Yun yung pag-uusapan natin ngayon tungkol sa paghuhusga o yung hinuhusgahan. Pero syempre, bago yan, kung hindi ka pa subscribe sa channel ni Mama Cherry, huwag kalimutan i-click ang notification bell all sa baba para updated ka sa lahat ng videos ni Mama Cherry. Subscribe na! Yung hinuhusgahan o yung paghuhusga ng isang tao, minsan nagbabase ito o binabatayan natin ang kanyang labas na kaanyuan. Yung kung ano yung nakikita natin, minsan hindi natin maiwasan na tayo ay nanghuhusga o hinuhusgahan natin kaagad ang isang tao. Kung ano yung nakikita ng ating mga mata, minsan hindi maiwasan na naghuhusga tayo o hinuhusgahan natin kaagad ito. Lahat tayo ay nagkakamali. Kasi kung halimbawa, ikaw ay meron kang hindi nagandahang nakita sa isang tao o meron kang nakikita sa kanyang kaugalian o sa kanyang kilos, ay ito ay nakakagawa tayo kaagad ng panghuhusga. Sa bagay, sabi ko nga, tayo ay tao lang. Hindi natin maiwasan na minsan ay tayo ay kung ayaw man natin na makapagpanghusga ng tao, minsan hindi maiwasan na makapaghusga tayo. Alam mo, bilang isang tao, mahirap pag tayo ang hinuhusgahan. Mahirap o masakit ito pag tayo ay hinuhusgahan. Kung minsan kasi, pag may tao tayo nakikita, halimbawa na ipalagay na lang natin yung taong galing sa kulungan, hindi maiwasan na ito ay hinuhusgahan. Kaya ang taong galing sa kulungan, mahirapan tuloy siyang makapaghanap ng trabaho o makapag-adjust sa kanya sarili kasi pag nalaman ng isang tao na siya ay galing sa isang kulungan, hinuhusgahan siya kaagad. Hindi kasi natin inaalam kung ano yung rason kung bakit siya ay nakakulong. Kung gusto man niyang magbago, nahihirapan ang tao sa pag-adjust sa kanya sarili kasi yung mga taong nakakaalam na siya ay galing sa kulungan, hindi maiwasan na siya ay hinuhusgahan ng mga ito. At kung halimbawa, merong isang babae na disgrasyada o yung nabuntis na walang asawa, hindi maiwasan na siya ay nahuhusgahan na siya ay isang inang disgrasyada ang tawag. Gusto man itong magbago pero hindi maiwasan talaga na siya ay mahuhusgahan ng kanyang mga kakilala, ng kanyang mga kaibigan. Tayo kasi mga tao, natural na nagkakamali tayo. Wala namang taong perpekto. Sa panahon ngayon, marami talagang taong mapanghusga. Sa bagay, sabi ko nga, bilang isang tao walang perpekto, hindi maiwasan na tayo ay makapagpanghusga o hinuhusgahan natin kaagad ang isang tao. Kung halimbawa may tao tayong nakikita na nagkakamali o may tao tayong nakikita o nalalaman na siya ay mayroong hindi magandang nagawa o karanasan, iwasan natin itong husgahan. Iwasan natin itong makapagbitaw tayo ng hindi magandang salita. Lahat tayo ay hindi maiwasan na magkakamali sa pamamagitan ng pananalita, sa pamamagitan ng kilos at yung mga gawa. May mga tao talaga na sa sobrang nagawa nilang kamalian, sa sobrang depresyon or yung matawag nating parang nawalan na sila ng tiwala kasi nagkaroon sila ng hindi magandang nagawa. Tulungan natin or suportahan natin. Huwag natin silang husgahan kaagad. Meron akong isang kwento sa inyo na yung isang tao pumasok sa isang mall. Hindi kagandahan ang kanyang kasuotan.
Kumbaga sa ano, naka-tsinelas lang, naka-t-shirts lang, ordinaryong-ordinaryo. Pumasok siya sa isang magandang mall kasi meron siyang bibilhin. Pagpasok niya sa isang mall, halos ayaw siya papasukin ng guard kasi nga sa kanyang kasukutan. Nakita kasi kaagad ng isang gwardya na parang hindi siya kanais-nais or yung parang wala siyang karapatang pumasok doon sa isang mall na yun. So, ang nangyari, hindi siya pinapasok ng guard. Kasi sabi, unang-una, nakachinelas daw siya. Ang sabi ng isang tao, bakit hindi ako pwedeng pumasok? Eh, may nakita siyang pinapasok ng guard na nakachinelas. So, sabi ng tao, baka pwede naman akong pumasok kasi yung isang dumaan nakachinelas lang. So, yung guard, hindi siya nakatibok. O sige, pinapapasok siya. So, ito, nakapasok na yung isang tao sa isang mall. Hinahanap niya ngayon yung gusto niyang bilhin doon sa malaking tindahan, yung tinatawag nating mall. Habang umiikot siya, tinitignan siya ng mga tao. Kasi yung kasuotan niya, hindi siya yung tawag natin na, yung, basta yung kasuotan niya, parang hindi karapat-dapat doon sa pinasukan niyang mall. Nung nakita na niya ang kanyang gustong bilhin, tinawag niya yung sales lady. Tinatanong niya kung meron bang size noong gusto niyang bilhin. Hindi siya pinapansin ng sales lady. Tumawag siya ng isang sales lady. Sabi niya, "Miss, baka pwede mo kong matulungan hanapan ng size nito." Ang sabi ng babae ay, "Hindi mo kayang bilhin yan kasi sobrang mahal yan. Doon ka bumili sa labas ng mall." So, di ba ang sakit ng mga ganong sitwasyon? Ang ginawa nitong naghahanap ng size, pumunta siya doon sa isang opisina ng mall. Pagpasok niya doon, kilalang kilala siya sa loob ng mall. Sabi niya, "Sino ba yung sales lady natin doon sa labas na dalawa? At saka yung gwardya." Yun, pinatawag yung dalawang sales lady at yung isang guard. Hindi nila alam na yung pumasok doon sa mall, yung pala yung may-ari. Nagkukunwari siya sa sarili niya na yung kasuutan niya ay talagang sinadya niya na magsuot ng ganun para masubukan niya kung sino yung mga tao doon sa mall na mayroong magandang kaugalian. Pagdating doon sa opisina, nung dalawang sales lady at guard, gulat na gulat sila bakit yung taong ayaw nilang i-entertain or ayaw nilang papasukin sa isang mall nandoon sa loob ng opisina. Doon nila nalaman na yung taong ayaw papasukin at yung taong hindi i-entertain na naghahanap ng size ay yung pala yung may-ari ng mall. Hiyang-hiya sa sarili yung tatlo. Kaya ang sabi talaga sa kanila nung may-ari, huwag kayong mapanghusga. Lahat ng tao ay pwedeng pumasok, pwedeng bumili. Huwag niyong husgahan ang tao na batay sa kanyang panlabas na kasuutan o sa kanyang panlabas na kaanyuan. Sinubukan talaga ng may-ari ng mall para malaman niya kung sino yung mga empleyado niya sa loob ng mall na marunong makihalubilo o marunong mag-asikaso sa lahat ng taong pumapasok. Kasi hindi talaga maiwasan, lalo na sa panahon ngayon, pag may nakikita tayong tao, nagbabase talaga tayo batay sa kanyang panlabas na kaanyuan, sa kanyang kasuutan. Hindi natin talaga maiwasan bilang isang tao, kaya lang dapat huwag natin itong husgahan kaagad. Lalo na kung ikaw ang hinuhusgahan, napakasakit nito at mahirap o mabigat dalhin. Kaya iwas-iwasan natin ang manghusga sa ating kapwa. Halimbawa, kung ikaw ang huhusgahan, ano ang mararamdaman mo? Ano ang magagawa mo pag ikaw ang hinuhusgahan, 'di ba? Parang gusto mong magwala, parang gusto mong makipag-away pag ikaw ang hinuhusgahan. Lalo na doon sa mga taong may mga hindi magandang nangyayari sa buhay at sila ay nagkaroon ng nagkaroon ng problema, tapos hinuhusgahan pa sila ng kanilang kapwa o ng kanilang mga kakilala. 'Di ba?
talagang mabigat or talagang nakakasama ng loob para makaiwas tayo na hindi tayo makakasama ng loob sa ating kapwa. Iwasan nating manghusga. Iwasan nating pakialaman or i-judge natin kaagad ang isang tao. Wala namang taong gusto na sila ay huhusgahan. Diba? Walang taong gusto na sila ay aayawan. Kaya lang minsan kasi sa buhay ng tao, kahit ayaw mo, minsan nangyayari sa buhay na kahit ayaw mo ay dumadating ito ng kusa sa atin. Tapos ayaw mo ang nangyayari, pero nangyari nga sa buhay mo. Tapos hinuhusgahan pa ng tao. Mas doble ang sakit na mararamdaman nito. Tayo mga tao na mapanghusga, kung tayo ang hinuhusgahan, mararamdaman talaga natin ang sakit. Kaya para makaiwas at syempre para makatulong doon sa tao, iwasan natin silang husgahan. Iwasan natin ipadama sa kanila yung sakit na kanilang nadadama. Etong video natin ngayon tungkol sa paghusga ng isang tao, sana makatulong ito ng konti para makapagbigay linaw doon sa mga taong hinuhusgahan at doon sa taong nanghuhusga. Sabi ko nga, wala namang taong perpekto, pero minsan naranasan mo ang nahusgahan or naranasan mo ang manghusga. Limitahan na natin ang ating sarili. Lalo na ngayon sa panahon natin ngayon na hindi maganda ang nangyayari tapos hinuhusgahan pa tayo or nanghuhusga pa tayo. Dapat tayo ay magtutulungan at dapat may pagkakaisa sa buhay para lahat tayo ay maging masaya at maging magaan ang pakiramdam dahil mabigat na nga yung panahon natin araw-araw tapos mabigat pa ang ating mararamdaman dahil tayo ay hinuhusgahan. So yun lang po. Sana itong video ni Mama Cherry ngayon tungkol sa paghusga sa ating kapwa or paghusga sa tao ay sana nakapagbigay ako ng konting tip sa buhay-buhay. Sana po, kung hindi pa ho kayo subscribe sa channel ni Mama Cherry, click na po natin ang notification bell all para updated ka sa lahat ng videos ni Mama Cherry. At isa pa, etong video natin ngayon tungkol sa paghusga sa isang tao. Bukas, meron itong kasunod. Doon naman tungkol sa paghuhusga pa rin. Pag-uusapan natin bukas, ang karugtong nitong video natin ngayon, yung paghuhusga ng tao. Yun lang po. Thank you po. Kita-kita tayo bukas. Salamat po. Bye-bye.